ating pag-usapan, hindi lamang po yung tungkol sa mga variant na yan na higit na mas hindi lang doble, triple, po, yung baksik ay 6 times pa. Yung seryoso na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Yun po yung dapat, yung ating pagkakristyano, hindi tayo dapat mawala sa focus. Yung focus natin ay bilang mga mananampalataya. Again, babasahin natin yung verses 7 to 8 ng chapter 3 ng Philippians. Sabi po rito, "But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of the Lord Jesus Christ. O Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ." Ang tinding verse nito, mga kapatid. Talagang kahanga-hanga yung pagkakasulat ni Apostol Pablo rito sa aklat ng Philippians, kung saan ang mga mananampalataya dito ay very close sa kanyang heart dahil ito yung church, sa Philippian church, ang isa sa naging very supportive and generous, especially during the time na siya ay nasa imprisonment dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nakita natin na kung paano siya ay binago ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon sa kanyang sigasig. Dati ang sigasig niya ay salungat sa kalooban ng Diyos. At binago rin ang kanyang righteousness, na sa paningin niya, ang kanyang righteousness is by means of obeying the law. But this time, yung kanyang righteousness is through Christ. Yung sigasig, dati ang sigasig niya ay usigin ng iglesia. But this time, ang sigasig niya ay to preach the gospel of Christ. Now, dito sa verse 7, na medyo hinagip natin bago tayo magtapos ng nakaraan. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. No? And then, 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Yesu Kristo. Halos isa lang yung sinasabi sa verse 7, pero mas niliwanag niya doon sa verse 8. Kaya magkadikit talaga sila. Okay, dito natin makikita si Apostol Pablo, hindi lamang nabago yung kanyang pananaw gaya ng narinig nyo kanina, at yung kanyang katuwiran, isa pa sa matinding pagbabago ni Apostol Pablo rito, na bahagi ng kanyang tunay na pagkakilala kay Kristo, ay yung mga bagay na napakahalaga sa kanya dati. This time ay naging basura. Ngayon, yung dati sa kanya walang kwenta, yun yung pinakamahalaga. Yun, diba? Merong makikita tayong kabalantunaan dun, no? Now, ano ngayon na makikita natin dito? Sa simpleng ating pinag-uusapan, mga kapatid, ay yung true gain. Ito po, yung tunay na kapakinabangan, the true gain. Yan po ang ating pag-uusapan yan. So, dito, yung true gain dito, verse 7 and 8, yung tunay na yung surpassing knowledge of the Lord Jesus Christ, ito po ay naghahatid ng spiritual na pagkaunawa at karunungan sa pagkakaroon po ng napakahalagang kayamanan o makamit ang tunay na kayamanan. Yan po ang ating summary ng ating pinaka-message yan. Yung surpassing knowledge of the Lord Jesus Christ renders spirituality and our true gain po sa buhay na ito. Yan po yung makikita na our true gain. So, yung the true gain, yan yung ating pinag-aaralan. First, mga kapatid, yung sinabi niya sa verse 7 hanggang 8, may sinasabi siyang the lost things, yung parang kalugihan, gain and yet loss. Dati, nakikita niya pakinabang, pero nung nakilala niya si Christ,
isa pala itong kalugihan. Yan yung isa sa napakalaki pang pagbabago kay Apostol Pablo, na yung conversion na makikita natin, na dati kinukonsider niya lahat yun mahalaga sa kanya. Kung ano man yun, yan yung kukunin natin. And then second, na makikita natin dito, aside do sa true gain na yun, ay yung the knowledge of Christ. No? The knowledge of Christ, yung excellency of the knowledge of Christ. Yung kahanga-hanga at napakadakila ng ni Christ, ng kanyang knowledge. Okay, so this time mga kapatid, makikita natin ito, yung the lost things. Ano ba yung mga bagay na itinuring niyang kalugihan? Sabi niya dyan, but what things were gain to me, ano po? Yung gain to me, yan po yung makikita natin na tinuring niyang kalugihan. Yung gain and loss. Doon po, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang. Ano ba yung mga bagay na itinuring niyang pakinabang? Yan po yung una na makikita natin, yung mga lost, yung mga bagay na kalugihan sa kanya. Okay. Kagaya po ng pagsunod sa law. Binasa natin yan noong nakaraan sa verse 4. No? Ceremonial law, no? Lahat po, kahit po yung moral law, at yung kaisipan na siya po ay tunay na lahi, no? Yung natural and lineal descent from Abraham. Binabanggit ni Paul sa maraming mga letter. Na iniisip po ng sino man na tunay na lahi ni Abraham, na sila po ay dahil doon, nandun po yung mataas na pabor ng Diyos. At sila po ay karapat dapat na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sila ay tunay na mga Hudyo. Marami rin po ang tumitingin sa kahit ngayon sa panahon natin, na kapag ikaw ay Hudyo, nandun yung mataas na pabor ng Diyos. Pero yun po ay pinasubalian na ni Apostol Pablo rito sa kanyang pagtuturo, na hindi ikaw ay lahi ni Abraham, tunay na Hudyo, you are supposed and entitled to God's favor and eternal life. No, hindi ho yun ganun. So, siya ay nandoon yung mga outward privileges, being strict sect of religion as a Pharisee. Po, isang Pariseo. Gayon pa man, ano pang makikita natin doon na sa buhay ni Apostol Pablo, yung kanyang zeal, yung kanyang service, po, at ang service niya doon, gaya ng binanggit ng nakaraan, is persecuting the Church of Christ. Na iniisip niya dahil doon sa kanyang mga good service na yon ay meron pong merit yon. No, merited for himself in heaven. So, yan po, at yun yung kanyang tayo, yung kanyang pinaka-legal righteousness sa harapan ng Panginoon. So, napakabigat noon na makikita natin, hindi naman talaga yun ang tayo ng Biblia. Pero noon, dahil wala siyang pagkakilala sa Panginoon, doon siya nakakapit. Lahat yun ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Kasama siya, mga Israelita. Kasama siya. So, dahil dito, he put a great value on these things on account of gain or advantage. At nakita niya na yun ay, kumbaga, nakahihigit at nakalalamang sa iba. Ang totoo, yung mga ganong klaseng may pagtingin sa nabasihan, pumapasok po doon yung pride, yung hypocrisy, yung legalistic na ugali, no? At yung karakter ay lalong evil na hindi nila nakikita. Kasi ang alam nila, sila ay nasa linya ng tunay na pagiging makadiyos. Kita nyo yung mga tao na, let's say, terorista, pumapatay sila. No? Wala silang love. Ang iniisip nila, sila ay sa Diyos. Very serious sila doon.
At yung zeal nila ay naroroon. Ang iniisip nila, sila ay kinalulugdan ng Diyos. Ganyan po ang mga kaisipan ng mga taong nananangan sa mga sariling mga kakayanan. Na po, sa kanila malinis sila. And then sabi niya, these things I have counted loss for Christ. Itinuring niya na isang kalugihan. So, gaya po ito ng isang things of no value, walang halaga. But when I became a Christian, or when he became a Christian, nandoon po na kagustuhan niyang bitiwan ng lahat ng iyon, iwanan. Para pong ito yung isang manlalakbay sa barko. Na dumating yung malakas na unos, no choice sila, dahil kung hindi sila magbabawas ng kanilang mga kargamento, maapektuhan yung kanilang paglalayag, pwedeng maging dahilan ng kanilang paglubog. So, kailangan nang idiskarga yung mga gamit nila sa barko, gano'n man kahalaga yon, para na masave yung kanilang buhay. Yun po yung sinasabi ritong counted loss. Ganun po pinapakita. So, he counted loss for Christ. Those things, talagang napakahalaga para sa kanya before. So, yung tense na ginamit dito is counted. Ibig sabihin, it denotes action that result of which continues. On process. Lagi meron po siyang dinidiskarga sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang pag-uugali. Lagi niyang nakikita yan. Kaya sa buhay Kristiyano, meron pong pagdidiskarga palagi na mga karakter natin noon, na mga naging gawin noon, mga maling paniniwala. Lagi pong merong pagdidiskarga yan. Palagi po. Di po pwedeng wala. So kung ano yung mga bagay na itinuturing natin dati, pagka naroon po yung tunay na pagkakilala kay Jesus Christ, meron pong realization. At nandun po yung handa nating iwanan yung mga bagay na yun. Hindi natin yung mga bagay na yun papakamahalin ng husto ng gaya ng dati. So those I counted loss, sabi niya rito, yun nga yung gustong sabihin nun, yung counted yan ay tuloy-tuloy na action. So si Apostol Pablo rito, bilang isa sa Judaismo, mismo ay naituring niyang baliwala yun. At yung kanyang pagtingin dito na makikita natin, ay hindi lamang ito ay isang bahagi, no? Kung alin mang bahagi ng kanyang buhay. Parang itong level lang na ito. Kundi ang sabi niya, all I counted all. Ibig sabihin ito, complete change ito. So Paul did not only count his religious pedigree as a loss. He counted all things loss. Lahat, kalugihan. Walang ititira. Ang tindi nun, mga kapatid. So the word rendered loss properly signifies loss incurred in trade, na lugi talaga, lugi. Walang natira, ubos. So, yung mga bagay na meron tayo dati, kung ano man yung dati nating karakter, ayaw na nating balikan yun. Na kahit pag nagpatotoo ka, iingatan mong banggitin yung kasamaan mo dati. Kasi alam mong hindi magbibigay lugod yun sa harapan ng Diyos kung hindi ka magiging maingat. Kasi baka pwedeng dumating, yabang na lang . No, parang nabago ka. Pero ang totoo, nagyayabang ka sa harapan ng Diyos. Yun yung mga delikado. Kaya napakaingat din na magbibigay tayo ng magsasabi na binago na ako ng Panginoon. Hey, yung pagbabago ay hindi agad natin masasabi yun, agad-agad. Pwedeng may realization, pero kung binago, parang wala nang babaguhin sa'yo. Diba? So, ang totoo mga kapatid, tuloy-tuloy yung realization sa atin. Tuloy-tuloy yung pagdidiskarga sa ating isip at puso kung ano man yung mga bagay na dati nating sinasampalatayanan na inaakala natin dahil doon ay bibigyan tayo ng pabor ng Diyos. So, upang maintindihan natin lalo ang mga bagay na ito, yung beauty ng passage na ito, makikita natin dito na si Apostol Pablo kung saan siya ay, yung kanyang buhay ay nasa ilalim ng suffering, pero itinuturing niya ng lahat ng bagay na yon ay isang kapakinabangan sa kabilang banda. Yan yung makikita natin mamaya. So,
Maging dito rin, makikita natin, no language could express a more deep sense of the utter worthlessness of all their external advantages can confer in the matter of salvation. Yes, true. Walang anumang bagay na po pwede tayo maikumpara na sobrang napakahalaga, no? Pagdating po sa ating kaligtasan, walang mga external advantage. Ang lahat ng mga bagay na meron tayo dati, ituturing nating totally and completely useless pagdating po sa usapin ng kaligtasan. Ano man yung bagay na yon. Na po, napakaraming mga bagay sa buhay natin noon na pinapahalagahan natin. Ang totoo, ito, let's say, dati ang focus ng natin, edukasyon. Pero nakita natin, kahit pang isang tao ay napakataas ng pinag-aralan kung hindi niya makilala si Jesus Christ. Yung kanyang edukasyon, maghahatid lang din sa kanya yon ng pangmundo lang na kasiyahan. Napakahalaga ng edukasyon. Pero kung ikukumpara mo yan sa kaligtasan na yung kaluluwa, hindi pwedeng pagkumparahin dahil sobrang napakahalaga ng kaligtasan. Kaya kahit po yung napakataas na edukasyon at napakahalaga, pag ikinumpara mo sa kaligtasan, useless yan. Dapo. So, ang pinag-uusapan mo kasi dito, yung kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Now, yung edukasyon ay hindi naman pinag-uusapan sa kaligtasan. Pero kahit pa yung edukasyon, anumang bagay na meron tayo sa mundong ito, na tinitignan natin na dahil doon ay naging pabor sa atin ng Diyos, walang kwenta yon pag pinag-usapan ang kaligtasan. Lahat yan. So, walang anumang salita na pwedeng ikumpara po sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan na tinanggap natin nung tayo po ay nakakilala kay Kristo. Ano mang mga bagay yon na maituturing natin na parang ito ay meritorious sa harapan ng Panginoon. Sa liwanag po ng Ebanghelyo, baliwala po yon. Yung ibang tao, itinuturing nila na pananalangin, yung pagsamba, yung service, yung paglilingkod, diba? Kahit pa yung pagbabasa ng Biblia, itinuturing nilang yun ay nakakakuha ng pabor sa Diyos. Alam nyo, ang totoo, kahit ang pag-aaral ng salita ng Diyos gaya nito, wala hong merito yan sa harapan ng Diyos. Hindi dahil doon ay kinalulugdan tayo ng Diyos. Mali yun. Mga kapatid, ang tanging nakalulugod sa harapan ng Diyos, tandaan nyo ito, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya lang nagkakaroon ng kahulugan at mabangong samyo sa harapan ng Diyos kahit yung prayer natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagsamba, paglilingkod, dahil lamang po yun kay Kristo. Kung wala tayong ugnayan kay Kristo, lahat ng ginagawa natin useless sa harapan ng Diyos. Kaya, kung kayo po ay nakikinig at wala kayong ugnayan kay Kristo, dapat ang naisin ng inyong puso, makilala ang Panginoon. Kasi walang kwenta na kayo ay nagpapatuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi nyo nais makilala si Kristo. Yan ang malaking problema. Useless yan. So what things, mga kapatid, seemingly gain para kay Apostle Pablo that time, pero in the light of the gospel ay eventually yun po ay itinuring na lost. Yun po ay isang kalugihan para sa kanya. So here, mga kapatid, salvation is through Christ alone. And so, mga kapatid, it leaves no place for after regrets. Gagaya po ng isang babae na asawa ni Lot na lumingon pa. Pero siya ay, paglingon niya, siya ay naging pillars of salt. Tayo, wala na tayong pagpapahalaga pa at wala na tayong babalikan pa sa mundong ito para lingunin pabalik. Dahil ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan natin, makikita natin lahat yon ay walang kwenta kung wala si Kristo. Ngayon, kung yun po ay talagang sin, lalong walang kwenta yon. Pero kahit pag gaano kahalaga yung mga bagay na yon para sa'yo, kung
hindi si Kristo ang tungtungan, alam mo, ganong kahalaga. Pagpunta sa church, di ba? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-aaral. Napakahalaga na nun eh. Pero, kaya natin yun dapat gagawin in the first place, yung relationship natin kay Kristo. Yun po yung sinasabi niya rito. No? Na kung yung mga pagsunod niya noon, no, lahat yon walang kwenta. Pero nung nakilala niya si Kristo, yan, nagkaroon ng kwenta na bago. Pati yung kanyang mga paraan, mga gawi na bago. So, ano ngayon ang unang lesson na makikita natin dito na napakahalaga? Ang unang lesson na makikita natin dito, ito po ay tatak. Yung buhay ni Apostol Pablo, ito po ay mark of a true converted person. Mula sa pagiging makasalanan, siya po, in the light of the gospel, nakita niya na yung mga bagay na kanyang pinanghahawakan noon ay useless in the light of the gospel. Useless. So, yung kanyang reputation noon, na siya ay iniingatan niya, useless. Dahil yung kanyang reputation na yun ay nagbubunsod sa kanya ng kapalaluan, kayabangan. Ano pa ang makikita natin? Dahil doon, mga kapatid, iniisip niyang tanggap siya ng Diyos. Ang totoo, hindi siya tanggap ng Diyos. Yung kanyang katuwiran, mga kapatid, ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. So, anumang bagay na hindi po na ginagawa ng sino mang tao noon at ngayon na hindi po produce ito ng tunay na pagkakilala kay Jesucristo, yun po ay mananatiling walang kwenta. At ang totoo, yun nga po ay abominable in the eyes of God. Ganun katindi yun. Dahil dito, mga kapatid, yan po yung true mark of a true converted person. Nakita niya yung kawalang halaga ng lahat ng bagay na po kung hiwalay sa Ebanghelyo. Dapat ganito mo nakikita ang iyong sarili. Nakikita mo sana na ikaw rin mismo, ikaw na, yung buhay mo, napakahalaga ng buhay. Napakahalaga ng hininga, napakahalaga ng kalusugan, napakahalaga ng ating bilang pagkatao natin. Pero kahit pa yung kabuuan natin, walang halaga pag wala si Kristo. Isipin niyo po yun, ha? E di lalo na ang edukasyon na pinag-usapan natin kanina. Naabot mo yung pinakamataas na antas ng pag-aaral. Pero kung di mo makilala si Kristo, walang kwenta. So, here mga kapatid, isa sa dapat nating makita na meron pong challenge, yung renouncing everything for Christ. Not only those things which he had just specified, hindi lang yung mga in-specify ni Apostle Paul. But of course, lahat at mga bagay na tinitreasure natin na in the light of the gospel, mga kapatid, ay hindi po talaga kailangan na pananganan. Hindi tayo dapat mag-rely doon. So, wag tayo mag-rely sa mga mabubuting gawa natin. Huwag tayo mag-rely kahit pa sa ating pagsuserve sa Panginoon ay kinalulugdan tayo. Huwag tayo mag-rely sa yaman, no, sa edukasyon, o anuman. Kahit pa yung mga dati nating kaibigan na matataas ang mga posisyon sa lipunan, huwag mo nang ipagmalaki. Walang kwenta yan. Kung hindi mo nakilala si Kristo, kahit kaibigan mo pa yung pinakamataas na leader sa bansa, walang kwenta. Walang kwenta. So, yun po yung dapat na makita natin dito. Renouncing everything for Christ. Na po, yan po yung dapat na meron tayo. No, ikalawa, na makikita natin dito yung the knowledge of Christ. Verse 8. Po, at syempre, hinagip na rin ng 7. Ano sabi doon sa verse 7? Na po, na mahalaga natin makita. Ang sabi doon sa huli ng 7 ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Then inulit niya uli, higit pa roon ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. You see that? So, ayan talagang dahil kay Kristo, verse 7b hanggang doon sa 8. Na po, now the knowledge of Christ
Dito nyo makikita kung gaano kahalaga yung sinasabing excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord. Now here mga kapatid, lahat ng mga bagay na naki-Apostle Pablo dati, hindi naman po, no, it wasn't so much that those things were actually worthless. Gaya po ng mga law, gaya po ng service to God, no po. Hindi po kasi inuutos yun ng Panginoon, yung pagsunod sa law sa kanila eh. Kaya lang ang problem ay ganito, no po. Pagka pinagkumpara po, at ito po ay sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo para ang isang tao ay maligtas, doon po makikita, completely nothing yun. Pero yung pagsunod na yun sa batas, hinihingi yun ng Diyos. Ang problem is, hindi lamang po external yung hinihingi ng Diyos, kundi po yung heart, dapat po mabago. Hindi tayo kayang baguhin ng law. Hindi tayo kayang baguhin ng mga ceremonies. Po. Ang kailangan, Old and New Testament, parang isang pusong marumi ay mabago, pananampalataya. Ngayon dati, hindi nila nakita yun, sila ay nagre-rely lang sa kanilang mga gawa, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagsunod. Gaano man sila kaseryoso, gaano man sila kasigasig, gaano man sila kadisiplin sa mga bagay na yon, the fact na yung heart nila ay hindi po nanalig, na po, wala yung tunay na pananalig sa salita ng Diyos na ang tinutukoy ay si Kristo. Lahat ng mga bagay na yon ay kapos. Na po, hindi sila evil in itself, pero worthless sila. No? Worthless sila in the light of the gospel unto salvation. Yun po yun. So, kaya nga akala nila tamang-tama na sila eh. So, yung Hebrew expression dito ng excellent knowledge, no po, sa English, ang idea po niyan ay everything else to be worthless in comparison with that knowledge. Lahat ng bagay, lahat, everything else, walang kwenta, walang halaga. No po, pagka po sa liwanag po ng karunungan na nagmumula kay Jesucristo. So dito mga kapatid, si Apostle Pablo, he is willing to sacrifice everything, everything else in order to obtain the knowledge of Christ. Now yung knowledge of Christ dito, on the value of this knowledge, our Savior, sa Ephesians 3:19, makinig kayo, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ito po, talagang yung know the love of Christ passes knowledge. Yun po yung patuloy nating magiging aim sa buhay na ito as a Christian. To know the love of Christ na passes all knowledge. Na po, lagpas sa lahat ng pangunawa at karunungan. And yet, knowable. Yun po yung magiging patuloy nating desire. From here, even to eternity, to know Christ. More and more. Ganun siya kahalaga. Yung tinatawag ditong excellency, yung kahalagahan nito, gaya po ng itong isang parable dun sa Matthew, the parable of the pearl, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and brought it. Yan po yung parable ng isang perlas. Nung nakita ng lalaki na kakaiba yung perlas na yung halaga nun, pinagbili niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, binili niya yun. Ganun po natin, ganun po ipinapakita ng teksto na ito, yung the knowledge of Christ kung gaano kahalaga. So, ang sabi pa rito, knowing the Messiah, Jesus, my Lord. Napakaganda niyan. Upang makilala ko si Kristo na aking Panginoon. So, dito makikita natin mga kapatid yung pagkakilala kay Jesucristo kung sino siya. First mga kapatid, walang iba kundi sa pamamagitan niya ng faith. Kasi po yung knowledge natin, finite yan While si Christ is infinite. Now, hindi na kagad natin siya pwedeng makilala kung based on
human knowledge. Pero mga kapatid, yung knowledge diyan, kaya lamang natin makikilala si Jesus Christ, hindi po by mere understanding at saka intellectual property natin, kung hindi mismo sa pamamagitan ng faith. Faith. Yung faith na yon na dumarating sa atin, yun yung magbibigay sa atin ng knowledge. No po? Now, without faith, impossible na yung true knowledge ay makaunawa ng salita ng Diyos. So, knowing the Messiah, that's by faith. You see, mga kapatid, yung confirmation, ang sabi niya dyan, my Lord. Yung tunay na pagkakilala kay Jesus Christ is by faith. Yung my Lord dyan, ito po yung personal relationship. And so, yung tinutukoy dito ni Apostle Paul na the knowledge of Christ, the excellency of the knowledge of Christ, ito po ay yung pagpapakita ng isang tunay na nakakilala kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at si Kristo ay kanyang Panginoon, my Lord. Napakaganda niyan, napakaliwanag niyan mga kapatid, na kung ikaw ay isang tunay na binago mula sa salita ng Diyos, makikita mo na walang saysay talaga yung buhay mo dati. Ano man ang mga naging posisyon mo noon sa lipunan marahil, sa trabaho marahil, but apart from Christ, useless yung buhay, walang meaning. Dapat nakikita mo yan. Hindi dito pinag-uusapan kung anong naging experience mo, gaano katindi. Hindi. Ang pinag-uusapan dito ay yung the knowledge of Christ. Nakita mo ba ang kawalan mo nung wala ka pa kay Kristo? Dapat ganun yun. So, tayo mga kapatid, kahit na sabihin natin, respetado tayo, sino man tayo. Pero kung wala si Kristo sa atin, kahabag-habag tayo. So realize this mga kapatid, the true gain for a person is that he realized that he is nothing apart from Christ. Dapat ma-realize natin yan. We are nothing. And even Christ, mga kapatid, na nakilala natin. Now, even when we know the Lord Jesus Christ by faith, still yung realization na tayo po ay nothing. Lagi pong nandun yun at lalago yun as we know the Lord Jesus Christ more and more. And the more we see ourselves as completely empty and nothing, worthless tayo. Yan po ang mga Kristiyano na habang nag-grow sila, nakikita mo yung sinfulness mo. We must realize that. No po? So again, sa isa pang makikita nating application yan, dapat nandoon po yung tinatawag na personal knowledge. No po? Personal knowledge to the Lord Jesus Christ. Yan po yung dapat na makita natin. So, yung personal knowledge to the Lord Jesus Christ, na yung pinakasentro ng buhay mo ngayon ay si Kristo. No? Ang Panginoon na yung paglilingkuran at ikaw ay magpapasakop, si Kristo. Ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon, hindi yung trabaho mo, hindi yung pamilya mo, hindi ang sino mang tao, bagay sa buhay, si Kristo. Yan yung pinakamahalaga. So, ang sentro at ng kasiyahan, ng kagalakan, si Kristo. Knowing Him. Yan yung mga indikasyon at tunay na marka ng pagiging Kristiyano. Regardless sa ating kahinaan, regardless sa ating mga pagkakamali, regardless sa anumang mga kondisyon ng buhay, ng pamumuhay pananampalataya, the fact na nakikita natin mga kapatid, yung ating worthlessness, emptiness before God in the Lord Jesus Christ. Yun po ay meron pong malinaw na indikasyon ng conversion na wala na tayong pwedeng puntahan kundi sa Panginoon lang. Naalala nyo, di ba, si Peter, nung tinanong ni Christ, kayo rin ba aalis? Ano sabi ni Peter? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay.
ang tinapay na pagkain ng aming kaluluwa. Di ba maliwanag yun? Yung total dependency natin, mga kapatid, kay Christ. Siya yung buhay natin. So, gayon po yun dapat nating nakikita. And so, ang sabi diyan, it is because of Him that I have experienced the loss of all those things. It is because of Him. Po, makikita natin na yung pinakadahilan ng pagkilala ni Apostle Paul at pagtalikod sa mga bagay na dati ay tinuturing na napakahalaga, but this time ay wala na. Pero ngayon, ang itinuturing na wala dati sa kanya, itinuring niyang isang napakalaking gain. Indeed, no, sabi niya, I consider them rubbish in order to gain the Messiah. Now, yung binanggit po ritong rubbish, na po, very strong language sa Tagalog ay basura. Literally, tinuring ni Apostol Pablo ang lahat ng mga bagay na kanyang previous knowledge o former knowledge niya na basura. Very offensive yung word na yon. No, basura kasi po in the light of the gospel, as I've said earlier, yun po ay wala pong merit. So basura, hindi ka pwedeng manangan doon. So he has not indeed informed us of the exact extent ng kanyang loss na maituturing nung siya ay naging Kristiyano. No, walang ganun pong sinabi. Pero dito rin natin makikita na hindi rin po napatunayan na siya po ay na excommunicated by the Jews. Ano po? O disowned by his own family. Wala. Po. Pero sa buhay ni Apostol Pablo, ang makikita natin, siya mismo, itinuring niya na ang pinaka tunay na gain niya, si Christ, the true gain ng ating buhay. So he abandoned the hope of honor and distinction. He sacrificed every prospect of gain or ease. Ano po? He gave up his dearest friends, separated himself from those whom he tenderly loved. Marami siyang kasabayan doon sa pagiging Pariseo. Pero nung nagharap-harap na sila, nung siya ay naging Kristiyano, magkakagalit na sila. Hindi dahil si Apostol Pablo ay merong galit sa puso, kundi tumayo na siya sa katotohanan. At pag tayo'y tumayo sa katotohanan, that's the point, mga kapatid, na tumatayo na tayo sa kamatayan. Na kahit tayo papatayin. Yun yung dapat nating makita doon. So, yun po yung true gain para sa kanya. No, he would be a gainer who should sacrifice everything in order to win Christ. So, Paul had not only acted on this principle when he became a Christian, but he had ever afterward continued to be ready to give up everything in order that he might obtain an interest in the Savior. Yun yung dapat gusto niyang talagang makamit, na walang iba sa buhay niya kundi si Christ. Mga kapatid, hindi po dapat tayo magkamali. Si Christ hindi ho natin matatagpuan sa mga gawa natin. Pero ganito yan. Kung nakita nyo na ngayon, yung realization ay dumating sa inyo, worthless ang lahat ng bagay, dapat meron tayong strong determination to pursue the Lord Jesus Christ. Dapat yung pursuance ng ating buhay is to know Christ, to know Him more. And willing na isacrifice natin everything just for Christ. Our time, our, let's say, ability, even our money, no, even our friendship, even our relationship, no, even your father, your mother, even your children, pag kinakailangan na sumunod tayo kay Christ, ayaw nilang sumunod, ako susunod ako. Yun eh. So, ang true gainer, mga kapatid, yung mga taong ang heart nila, sundin si Christ. Nang higit sa kanino man, higit sa anumang bagay, sundin si Christ. Yan po yung dapat na meron sa ating buhay. Pertaining to Christ, His Lordship, His Word,
His principle, His doctrine, yan po yung mga tinatawag na non-negotiable. Hindi na tayo magkakasundo pagka talagang si Christ ay hindi mo kinilala. Di ba? Hindi na tayo magpapansinan. Oo, papansinin kita, hindi mo ako papansinin. Hindi palaging sa lahat ng panahon papansinin pa kita dahil alam kung hindi mo na ako papansinin. Parang ganun yun. Kaya lang tayo nagkakasundo dahil kay Christ. And without the Lord Jesus Christ, mga kapatid, tayo ay an enemy of Christ. Dalawang panig lang naman yun. Kung hindi kanya kabilang sa kanyang kaharian, for sure na tayo ay enemy of Christ. Ganun katindi yun. So, yung mga true gainer dito, Paul had not only acted on this principle, no po, yun yung sinabi natin. Having found one pearl of great price, he went and sold all that he had and bought it. Matthew 13:46, gaya na sinasabi ko kanina. So, mga kapatid, another lesson here, aside doon sa true gainer, makikita natin dito, the highest kind and supreme end of all knowledge is the knowledge of Christ. Grabe yun, ha? Yan yung isang pangalawa pang lesson. Pinakamataas, no? The most supreme knowledge sa mundong ito. Na po, dapat makita natin yung bagay na yan. The highest kind of and supreme end of all knowledge is the knowledge of Christ. Makilala natin siya. Diyan mo ba nakikita yung level ng iyong buhay? No? Pinakamataas na knowledge is to know Christ. Then the true religion is the spiritual knowledge of Christ. Yan po ang totoo. Huwag mo nang ipagmalaki ang anumang bagay na marahil natutunan mo. Ang mahalaga ay demonstration sa buhay kung paano mo nakikilala si Jesus Christ. Yun yung mahalaga. Religion without Christ is an empty form. Ano man, gaano man ikaw ay napakaraming alam, pag hindi nakasentro kay Christ ang iyong pagkatao, yan po ay wala ring kwenta. Sa huli, mga kapatid, 3 lesson na yung binigay ko sa inyo, application yan. Yung true knowledge of Christ is the key to self-denial. Nakita nyo, kung ano yung pinakamahalaga noon kay Apostol Pablo, itinuring niyang kalugihan. Tayo, na po, kung walang ganong maliwanag na transition, kung walang ganong radical transformation, na dati mahalaga sa atin, pero dahil kay Christ nakilala natin siya, willing na tayong i-deny anumang bagay yon, kahit pa yung ating sarili. Deny yourself. Kahit pa. No po, hindi po mangyayari yung self-denial kung hindi mo tunay na nakakilala yung excellency ni Jesus Christ, the true knowledge of Christ. Mananatili yung principles, character, even sinful habits. Mananatili yan pag hindi mo nakilala si Jesus Christ. And you are not able to deny yourself just to follow the Lord Jesus Christ by faith. That's impossible. So by the true knowledge of Christ, we will be able to deny ourselves for Christ, for His glory. It is the demonstration, mga kapatid, kung saan yung biyaya ng Diyos nangyayari sa atin na po at nag-ooperate. Now, si Apostle Pablo, isipin nyo ito, nakakulong siya. Although, alam natin ng team ng Philippians is joy, rejoice in the Lord. Then I say again, rejoice. Yung sinasabi ni Apostle Pablo na paulit-ulit. Pero alam nyo, dito, si Apostle Pablo ay nasa kulungan. Still, ano sinasabi niya? Itinuring niyang kalugihan ng lahat ng bagay apart from Christ. And then, yung true gain niya, si Christ pa din. Pero mo nakakulong ka na. Nakikita mo pa rin true gain yun. Antindi na. So, i-challenge mga kapatid para sa atin, cultivates our true obedience to the Lord Jesus Christ with whole heart submission. Self-denial, nakita natin, yung challenge is, it cultivates our true obedience to the Lord Jesus Christ with whole heart submission. Yan po yun. Hindi po mangyayari yan kung hindi mo nakilala kung sino si Jesus Christ. Yung tunay na pagkakilala, naroon yung
tunay na pananampalataya. Kaya tayo hindi gagawa ng mali, no po, dahil po yon sa pagkakilala natin kay Christ. Kaya tayo susunod, kaya tayo gagawa ng tama, maglilingkod ng maayos sa kapwa, dahil din kay Christ. All for the glory of Christ. At syempre, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan nyo sana ito. To know more and more Christ as our Lord. As we know Christ, mga kapatid, by faith, by His truth, by His grace, mga kapatid, yung holiness, result lang yan. Result yan ng gawa ng Diyos. Kaya huwag magmamayabang. Kung tayo medyo nakakaiwas-iwas sa kasalanan, ang tingin natin sa sarili natin, banal tayo. I'm sure wala kang kabanalan. Kasi yung kabanalan, result yan ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Na po, from day to day, through the gospel of Christ. Sana yun yung nakikita natin. Lalo tayong mag-humble down before God. Once na nakita natin, ang pinakasusi ng lahat ng bagay is to know the Lord Jesus Christ by faith. And to Him all the glory. Manalangin na po tayo. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Hayaan nyo na lumugar sa puso namin ang tunay na paghahanap na makilala pa namin ang gusto ang aming tagapagligtas na si Jesucristo. Patawad po sa aming mga kakapusan sa inyo. Salamat ang marami dahil tinuturuan nyo kami palagi kung paano po kami mabuhay sa mundong ito na ang sentro ay hindi po ang kumita, hindi po ang maging masaya, hindi po ang mga pampersonal na bagay o acquaintances. Hindi po yon. But primarily, Panginoon, to know you more and more and more habang narito kami sa mundong ito. Patawad po sa aming mga kakulangan sa inyo. Tulungan niyo po na patuloy naming ilagak sa inyo ang aming buhay, ang aming espiritual, ang aming pananampalataya. Purihin kayo, Ama, at luwalhatiin sa gabing ito. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.